Hello ka Pinoy Techs, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa Pinoy Techs channel. First of all, I would like to thank you all guys sa pagsubaybay at pagsuporta po ng ating channel dito sa mga nakaraang taon. For this year, 2025, bago po ang lahat, Happy New Year sa inyong lahat. Naway pagpalain po tayo sa darating na mga taon. Good health palagi. Okay, and God bless. Gusto ko lang share sa inyo na this coming year, tuloy pa rin po ang ating product tutorial, repair, review ng ating mga tech products, kagaya ng printer, copier, multifunction. Actually, madadagdagan ito, hindi lang tayo limited sa printer. Ile-level up na natin konti ang ating content o yung topic natin about dito sa tech product. For today's video, merong bagong release ang Brother Philippines, which is ito nga yung Brother DCPL 2640. Old model po nito is yung L2540 at L2550. So later, i-share ko sa inyo kung ano yung kaibahan nung previous models at nitong bagong model na nirelease nila this 2024, this year lang. Okay, so simulan na po natin. Okay, this is it guys. The Brother DCPL 2640DW. Multifunction printer, copy, print, scan. Sa print, pwede siyang wireless at Wi-Fi direct. Meron din siyang LAN kung gusto nyo naka-network ang printer. Okay. So, lapit tayo. Tingnan natin yung display, control panel niya. Ayan. DCPL 2640DW. Ayan. Ang kaibahan nito dun sa L2540, una ko nakita itong control panel. Hanggang dito na lang siya. Compare doon na hanggang dulo. Ayan. Yung LCD screen, ang pagkakaalam ko, yung old is two-liner. Ito, two-liner din, pero LCD na siya. Unlike dun sa isa na monochrome yung ano niya, display. So, isa ko nakita, yung pagkaiba nito dun sa L2540, which is yung ADF niya. Ayan. Ayan. Up to 20 yung kayang load o yung documents na pwedeng ilagay sa ADF. And then dito naman sa ADF ng 2640, ayan, hindi na siya ma-close. Up to 50 pages ang kaya niyang i-load. O, tanggalin natin yung factory seal para makita natin yung ayan. Ayan. Yung mga special features din ito, same din noong L2540. Meron siyang ID copy, meron siyang two-sided printing. So, same lang din yung capacity ng drawer. Meron ding manual feed slot. Iba na yung code ng toner at drum compared dun sa 2540.
Ang magandang pinagbago nito ay yung speed. Tumaas na siya from 30 copies per minute nung 2540. Ito up to 36 pages per minute or copies per minute na. So mas bumilis yung speed nito compare sa 2540. Isi-set up na natin para matest na natin yung operation nitong printer na to. Ito. Ayan. So, same lang din sa 2540. Tanggalin natin to. Front loading din yung toner at drum. Ayan. So, ito yung toner at drum niya. Initial nakasama dun sa package. Ayan. Ang toner niya is TN2560XL. Ang drum naman niya is ito. DR2560 din. Ayan. So, tatanggalin lang natin to. Ayan. Ayan. Insert. As easy as that. Ayan. Yung power cord removable compare doon sa L2540 na na naka-fix na. Ito pwedeng tanggalin. Ayan. Ayan. So pwedeng wala nang plug adapter, tatanggalin mo lang to. Ito kasi sa grounding. Pag yung outlet nyo is may ground na saksakanan, so pwede to. Since mostly tinatanggal na to kasi dalawa na naman yung saksakanan sa isang outlet. Okay, lagyan natin ng papel dito. So, itong drawer adjustable din kung halimbawa long. Yan, i-press mo lang to para ma-extend. Yan, ito din. Yan. Ito long, ilalagay natin. Yan. Power on na natin. Lapit tayo. Turn on. Ayan. Mapapansin nyo, naka LCD na siya. Ayan. Medyo blurred. Ayan, LCD. So, may color yung background. Bukan natin mag-test print. Copy, print. So, nga pala, ang test print, punta tayo sa ayan, punta tayo sa menu. And then down. Ayan. Down. Tayo sa print. Press OK. And then density, print, printing options. Ayan. Printing options sa number 5. Then font list, test print. Ayan. Then OK. Tapos press start. Ayan. Okay, ito yung test print natin. Okay, subukan naman natin mag photocopy nitong brochure. Kasi ito yung self-test print niya. Ngayon, photocopy naman ang gagawin natin. Okay? And then, start na kagad. Naka-auto lang siya. So, ayan. Ganyan po kalinaw ang output ng Brother DCP-L 2640. Okay.
Tapos, subukan naman natin yung likod. And then later, check natin, test natin yung back-to-back pictures. Okay, so start. So, ayan. Mas maganda kasi yung half tone niya kuha eh. Ayan. So, dito. Ito yung half tone niya. Grayish. So, subukan natin mag two-sided. Check natin kung kaya niya mag two-sided ng long. Ayan. So, ADF ready. Ayan. Okay, reload natin yung ano ha. I-reload natin yung papel. Ayan. ADF ready. And then, ito yung ID copy. So, punta tayo sa menu option. Ito. Option. Tingnan natin. Option. Quality down, meron siyang reduce enlarge, density, ayan, two-sided, on natin, ayan, okay, tapos start, ayan natin. So, inactivate ko lang yung two-sided. Wala tayong binago na setting sa papel. Pag hindi match yung output dun sa original, meaning hindi siya supported ng long size. Ayan na. Pasok sa first page, pag back, bumaba siya. So, ibig sabihin, up to A4 size lang yung kaya niyang i-two-sided. Try natin tong isang brochure na merong muka ni Catherine. And then, tingnan natin yung output. At, i-compare na din natin kung anong difference ng auto at ng photo sa settings. Okay? Try muna natin ng naka-auto lang. Ayan, auto. Ayan, auto lang siya. Start. And then, photo na naman mamaya. So, ayan yung auto. So, okay din naman kasi half tone yung kuha sa mukha. Sa skin. And then, try natin sa manual feed dito. So, dito kasi single feed lang siya. Patay ng yan. So, one page at a time. Ayan. So, ngayon, isa-set natin sa photo. Ayan. So, punta tayo sa option. Tapos, quality yan, okay. Press mo lang itong okay. Ayan, auto, text, photo. Then, okay. Set. Tapos, back. Ayan, naka-photo na siya. Start. Medyo mabagal yung scanning sa photo. Okay. Let's see sa result. Compare dito sa ano. Ayan. Compare mo. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng output ng ano. Kahit sa black, oh. Solid yung black. Yun guys.
sa mukha. Sa mukha talaga. May difference sa mukha. Ayan. Okay, so yun ang pagkakaiba ng photo at saka sa auto pag picture. So sa document, sa text, hindi mo naman masyadong kumbaga mahalata yung difference. So ngayon, try natin mag ID copy naman. Okay, try naman natin ito, back to back. So, set natin setting sa ID copy. Ayan. Set ko siya sa ID. Click ko muna ha. Then ID. So, sabi sa screen is press start. Ayan, press start. Ayan. Turn over the ID. Ayan. Magbaliktad ng ID. Diyan lang din. Diba? Normally, yung conventional is binababa natin. So, ito, diyan lang din. Then, press start. Okay, tingnan natin yung result. Okay. So, ayan guys. Ayan na. So, hindi ka na malilito dun sa pagbaliktad at paglagay ng papel. So, straight na kaagad. Okay, I hope nakatulong tong video na to. And next video po is sa printer side naman tayo. Una, installation ng printer driver sa PC. And then, mag-print tayo from PC, from phone, wireless, Wi-Fi direct, at saka USB. Okay, so please subscribe, like, and share kung nagustuhan nyo naman ito. At hanggang sa muli po, dito lang sa Pinoy Tech Channel. Bye-bye.